Kaloocan nga na. Mm. Hello, shoutout Sile. Bakit ka muna, Sile? Mga previous EP nila. Second episode namin to, pare. Nag-start kami ng Monday. So, thrice a week. This is every Monday, Wednesday, and Friday. Pero mas maganda kung ipapasok nyo na Saturday para kinabukasan, ano eh. Dito Sunday. O, kahit magtagal kayo ng mga 1 a.m. Lalo pag nagkasarapan ng kwentuhan. So, okay lang. Pero at least, 2 hours would be, ano eh, okay na siya eh. Kasi ayoko naman na magtagal kayo ng aabot ng 3 hours. Minsan kasi nakaka-boring na. Di ba? Masarap pala maging ano to si Isagani. Si Ah, Isagani maging si guest, no? Madam Emmy, oh. Dito Tope, si Madam Emmy. Ang sarap maging guest nito. Hello, binibining Naalala Emmy. mo to si Tito Tope, Madam Emmy. Magandang gabi sa'yo. Ay, oo nga pare, ang daming ano niyan. Ang daming mga Sobrang totot dala. niyan. Oo nga, no? Yan yung magandang kausap sa mga ganitong klaseng discussion. Parang Hindi wala lang ka ang lang ano. isang araw eh. Di ba, no, isang araw, guess si Madam Emmy, wala ka pare. Mm. Ang ganda ng usapan. Oo. Nagkaungkatan. Nagkaungkatan, nagkaaminan. Dami, oh. Naging masalimuk yung naging pakiramdam ni Miss ano doon, ni Miss Emmy. Dati nag-iisip kami. Alam mo yung kwento ng Orange? Dati Sa baba ka, kambal, sa baba ka. nung unofficial pa to. Nung unofficial, ang pangalan nito, La Familia. Carus. Ayan. Si Carus. Tapos hello, shoutout. Ayan, tapos pinipilit namin siyang ipa-approve na yun yung pangalan niya, La Familia. La Familia. Unfortunately, talagang hindi siya na-approve. Ilang beses kami nagpasang labot kami ng buwan. Ang tagal na. Tapos, hindi pa rin na-approve. Tapos isip kami ni pare, ano kaya, palitan natin pangalan. Isip tayo ng pangalan. Maganda yung unique, yung kakaiba. So, Napag-isipan talaga, no? sabi niya, ano kaya kung Orange? O, di gawin natin Orange Club. Tara, Orange Club, tara, pa-approve na. So, bina-approve namin siya ng Orange Club. Ayun. Doon pala nang galing. Sa'yo pala nang galing. Ay, parang gusto kong, kahit one time lang, sir, Isagani, ano? Ma-heads up ka namin sa magiging discussion. Kahit isang ano lang, kahit isang episode lang siguro. Kasi malamang hindi lang advantage din kasi sa amin yun ko isa siya na may nakakausap kaming kagaya siguro ni Isagani, ni Sir Isagani. Napaka ano. Araw Monday, Wednesday, tsaka Friday lang. So, yan lang yung araw ng mga ano. Hello, shoutout Karus. Si Karus isa sa Orange Club. Si Lin to eh. Lin, kamusta ka, Lin? Ayan. Maganda kausap yung mga taong napaka ano na, yung malawak yung pang ano, pangunawa, ko isa no? Yung, Oo, yan. Kumbaga, deep sense na kausap. Kumbaga, parang Mariana Stretch. Ganun yung level ng thinking. Ganun. Masaya magiging kwentuhan natin ngayon. So, stay lang kayo. Usapang event photography. Or kwentuhan batang 90s. Ito nga, kwentuhan batang 90s, pare. And, ito na naman nga kami. Ang magkasamang podcaster natin, si Panda at si Payatot. So, shoutout. Tamang tamang kwentuhan lang naman tayo. Napaka ngayon, kahit sa akin, Kuya Sash, napaka-exciting din sa akin nung kwento natin ngayon, yung pinag-uusapan natin na batang mga, di ba, childhood moments. Oo. So, let's start na dito, no? Katulad sa amin ni pare, no? Kasi kami ni pare, tama-tama na dito yan. Alam mo, nag-start kami yan. Alam mo, hindi ako yung kaibigan yan. Yung kapatid ko talaga. Kasi yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, yun ang mga kasing idara ng kumpare ko. So, ibig sabihin, talaga to si Sagani, parang childhood friend mo. Bata pa talaga, parang pa lang kayo. Ang may kaibigan talaga dyan yung kapatid ko eh. Kasi medyo ahead ako sa kanya. So, nag-start kami yan. Dahil din sa kapatid ko, medyo naka-close ko siya nung araw. So, niyaya ko sila na bumuo kami ng band.
Nag-start kami as band. At dire-diretso yung naging pagkakaibigan namin. Dire-diretso hanggang sa nung nagkaanak ako, siya na yung kinuha ko na ano. Ang tagal na, dati bumubuo pa kami ng mga kanta, sarili naming kanta. Yun yung Siya mga ang ano, siya bassist namin sa banda. talented pala talaga si Sir Sagara. Dahil ano eh, malaking tao yan, walang tao yan. Actually, mas matangkad pa yan sa akin. So, sige, dahil malaking tao ka, ikaw ang bassist. Kayang-kaya yung buhatin yung medyo kabigatan ng bass. Eh, no? Mabigat kasi ang ano eh, mabigat kasi ang bass yun, dahil malaking tao ka, ikaw bassist. So, syempre, ako yung nag-iisip ng banda, ako yung nagbuo ng banda, rhythm lang ako. Tamang chill lang eh, no? Sabay lang sa tugtog. Yung mga kapanahonan na yun, usong-uso pa naman yung mga bandang ganun na ano, yung mga gigs pa talaga. Di ba? Nung time namin kasi, Active na active yung ganung banda. kaysa sa mga rap nung araw, ano. Ngayon, ipansin mo rin yung pagkakaiba, no? Kahit naman hanggang ngayon, yung mga rap, pag nagbabattle, halos parang magkakaaway sila. Parang hindi healthy sa ano eh, no? Sa akin lang to touch ko lang to, ano. Parang Hindi na healthy yung lalo sa mga viewers nila, sa mga nakikinig sa kanila, pagka medyo na-trigger pa yung nanonood, parang kakabahan pa kasi parang nag-aaway ba to? Unlike dun sa band, nagkakaisa sila eh. Pag tumutog sila pag may gigs, nagkakaisa talaga eh. So, halos lahat sila masaya sa banda eh. May mga nag-islaman nung araw, no? Usong-uso pa yung islaman. Oo, yung mga islaman na yan. Naalala ko din yan. Okay lang. Mga iba't ibang. Pero paglabas mo, nagkakatuwaan pa lahat yan magkakaibigan na. Kasi, uy, nakasama kita, ikaw yung kasama ko doon. Parang ganon. Ang sarap. Siya, pwedeng pasample na. Oo naman, walang problema. Walang gitara eh, walang gitara. ML is life. Hindi naman sa ML, nagkakasundo agad. Parang hindi naman. Hello, shoutout Agrikulturo. Ayan. Isa sa mga pag-uusapan natin ngayon child moments. Ayan. Babalikan natin yung mga kabataan natin. Dati hindi ML. Dota, Warcraft. Ayun. Start ako sa sa Warcraft, Starcraft. Oo. Pwede naman kahit akapela. Ang ano ko, Red Alert. Ayan, Red Alert. Ayan. Yung Star Wars. Yung isa pa. Medyo latest na yung Star Wars nung ano yun, nung mga 2005 ata yun. Mga nag-ano yung Red Alert, no? Yan yung mga magagandang gaming nung araw. Tsaka number one, Mr. Kilaton. Oo, Mr. Kilanton. Mag-share lang tayo ng mga ano natin. Battle Royales, ayun pare yung iniisip ko. Battle Royales. At saka yatot ang number one dito nung araw. From Wizard, yung Manila live. No? Counter-Strike. At nitong ano na yan, talagang yan yung pumatok talaga na unang... Nakilala kong Counter-Strike. Ano lang ako? 13 yata ako, 14. Oo. Good evening sa'yo, Mr. Kilaton. Pwede kang mag-share, Mr. Kilaton, ng mga batang childhood moments mo, yung mga hindi mo makakalimutang memories mo ng bata. At Huwag kang Miss M. si Madam M. Pang ano na to eh. Hindi na to, kami yung mga... Pang Gen Z na yung sa'yo eh. Gen Z. Pero, wag mo sabihin, Miss Emmy, hindi ka nakapaglaro ng mga... Yung wala pang technology, hindi pa umaariba yung technology natin ngayon. Siyempre, kabilang yun sa ano, di ba? Hello! Hi, Miss Emmy. Doon sa isa. Shout out. Ano tawag nito? Wala siyang... Ang laro ko dati slipper game at Chinese garter. Chinese garter, no? Chinese garter, nag-start ba to talaga sa Chinese? Hindi ako pinapayagan ni mama umalis tapos
Tapos pag Mahirapan kumakain sila, mag- edi nasa kusina. Okay lang yan. Nasa Mr. kusina. Nasa kusina, tapos kumakain sila, busy sila kumakain. Doon ako lumalabas, hindi ako makita. Tapos nandun ako, naglalaro na ako sa mga kapitbahay. Alam mo, laro ni Madam Emmy, sungka eh. Sungka. Hindi ano sa Isa sa Chinese mga ano, garter. Yung classic. talon. Nakakatalon ka naman. Oo naman, oy, nakakatalon ako dati. Nakakatalon daw Ngayon sa hindi na. Minesweeper. Minesweeper. Mayroon pang kung games lang, yung Koy Sash, yung brick game na sinasabi na may mga, ayun. Di ba? Alam mo, Wala pa yung cellphone eh. Pinilit yung maka 990. Ano, yung grade 3 ako. Grade 3 ako may cellphone na yung Space Impact thing. Yung ganon, yung Space Impact thing. Tapos yung, ano yung isa? Tapos yung gumagawa ka ng ringtone sa keypad phone. Ayun. Yung gagawa ka ng ringtone. Yung yung parang tank war, parang gano'n din sa break game, mayroon din nun. Space Impact ata yun. Ayun, mayroon din nun, Miss Emmy. Ayun na. Nag-feedback ba ako? Alin, pakitin na natin si Panda. Baba mo na ata. Hello, Miss Viewers Live. Shout out sa iyo, Miss Beth. Good evening. Ayan, sa mga viewers natin, pwede tayong mag-share ng natin, mga memories natin nung kabataan pa tayo, kahit yung parang hindi natin malilimutang mga moments talaga. Ikaw ba, Koy Sash, meron ka bang naisip mo yung kabataan mo? Talagang may isang pangyayari na hindi mo makakalimutan hanggang ngayon. Meron pare. Yung magaling ako sa shato. Chato, ayun! Napakaganda ng laro na yun. Kaso medyo siya ngayon, kung tutusin, medyo kahit delikado kasi, di ba, posibleng matama ka. Pero napakagandang laro din yun. Magaling. Classic Pinoy yun no? Yung classic Pinoy yun. Hindi ko makakalimutan yung kapag nanay ko galit na galit. Lalaga ko yung text na yan. Ayun. Mga text na yan. So, ayan. Naladala ko, tapos nandun yung mga text eh. Iipunin mo pa, Kulang na lang sabihin ng mga nanay mo na sasabay ko sa tinulayan. Tsaka Ayan. yadots nung araw, nakapag tago-taguan ako na hawak ko yung kamay ng crush ko. Ayun. Yun yung mga mga ganyang moments. Yung crush mo ba din? Hanggang ngayon may ka pa din. May mga contact pa ba sa mga dati mo? May mga kanya-kanya na rin buhay. Sobra. Nag-share daw si Madam Go. Ay, oo naman Miss Madam. Ayan. Ayun, gusto din man partner. Ayan. Okay na internet mo ka. Ayan. So, Tubig sa kanal. Okay yan. Hindi kasi yung kanal naman nung araw, hindi naman madumi. At saka Koy Sash, magkaiba kasi din tayo ng experience sa kasi galing din ako probinsya eh. So iba ang 'di ba? Iba ang experience ng kabataan ng sa city talaga din sa probinsya. Tulad sa amin, harap lang ng harapan ng dagat yung bahay namin. At sa lang talaga, ilang hakbang lang. So ayun, maliligo. Bundok si Mr. Hila Ang din. bilis mag-evolve eh. Pag sa city ka eh. Ang bilis nung Pero I believe pag sa province kasi, hindi naman sa, ewan ko kung pangit pakinggan or kung pangit pakinggan, sorry. Pero sarili ko lang naman to. Parang siya eh. Alam mo yung matagal, nagtatagal talaga kung ano yung uso. Oo, yun yung isa sa pinakamaganda rin na pag nasa probinsya. Kasi mabagal, kumbaga hanggang ngayon, diba, mabagal yung takbo sa probinsya. Mr. Kilanan sa Sige, Mr. Kilanan. Nagalit siyang bundok. Ikaw ba, Kambal, alam ko si partner, Panda. Dito lang yan sa city talaga yan lumaki. Ano ba yung mga advantage or
panahon namin, mabuting daw sa lugar namin. Totoo yan. Parang probinsya na yung lugar namin. Pataas ng talahib, ang putik, naglalaro kami Hindi, sa palayan, sa putikan. Ganun hindi na. pa masyadong ganun ka-improve nung lugar nyo, no? Kaya, ano. Sweetheart ever noon. Hindi pa talaga. Ganun ka-improve noon. Gusto ko malaman ngayon, kay Panda, partner Panda, yung experience yung bata siya. Kasi city siya, tapos ako kasi po siya, probinsya talaga ako, laking probinsya talaga ako. So, ano ba yung mga naalala mong laro o sabihin na natin mga... Kasi yung mga laro sa Pinas, ano na yan, nationwide yan, di ba? Yan, nationwide talaga. Nationwide yan, meron lahat yan. Sa kahit sa sulok ng Pinas, meron yung ganong klaseng laro. Yung gaya ng, yun nga, yung piko, tumbang preso, yung mga ganong laro. Torompo. Ayun, lumaki din si Caro sa province. Ayan yan, no? Tago-taguan ng feelings. Ayan, yung exciting din yun, Miss Amy, no? Yung tago-taguan. Exciting na nakakatakot. Hello po. So, yun nga. Hello po. Tawag siya share daw si madam. Ang gulo lang po ako. Ay, pwede naman. Yung sinunulan ni Kuya siya sa crush niya eh. Ay, Hana! Di ba nakasunod agad? Yung bati, uso yung tuklas ng talino sa Girl Scout at Boy Scout. Pero shout out. Sumali ako ng grade 4 ako noon, tapos essay writing. Tapos yung may kasama ako na yung nanalo ako sa buong school, tapos city, top 1 ulit. Tapos may kasama ako doon na same school ko na grade 5 ko noon. Tapos singing yung sa kanya, number 1, top 1 din siya sa city. Kaya pinadala kami sa buong province na, kaya kaming dalawa lang yung nag-represent ng school namin. Ayun, tapos naging kaibigan ko yun, tapos naging ganito, tapos naging ganyan. Tapos hanggang naging best friend ko. Tapos nung malapit na yung birthday ko, sabi niya mag-iipon daw siya kasi bibilhan daw niya akong bulaklak sa birthday ko. Nung umabot na yung birthday ko, hindi siya nakapag-ipon. Wala siyang ipon kahit 20 pesos. Ang ginawa niya, nagnakaw siya ng santan dun sa school garden. Ginawa niya bouquet, tapos alam mo yung yung parang, yung pepil na shiny, na nabibili sa mga sari-sari store lang, yung maraming kulay. Binalot lang niya ng ganun, tapos binigay niya sa akin yung santan. Nagnakaw siya sa school garden. Yun lang naman, share. Ayun, maganda rin naman yung ganong Ayun. klaseng Yan yung experience. pinakauna ko. Ang aga ko nag-ano. Ano naman Miss Emmy, bukod kasi sa aspeto kasi ng ganong yung kabataan mo, Oo. mayroon ka bang parang naalala mo na siyempre yung ugali na dati na talagang ganito ka, ngayon na parang napansin mo nung ganito na edad mo na parang nagbago talaga. Mayroon bang ganun nung bata ka? Dati loner ako. Yung nasa loob lang ako ng kwarto, tapos minsan lang ako nalabas. Pag nalabas ako, pinakamatagal na yung 1 hour. Tapos pag exercise lang ganun. Tapos laro-laro sa labas, tapos after niyan nasa loob na. Marami ako mga books dati, yung kwarto ko nga, yung unang kwarto ko. Napuno na ng mga books para ng library, kaya ginawa na ako ng pangalawang room kasi wala na daw space para sa akin. Bookworm pala si Miss Emmy nung bata ka, nangongolekta ng mga libro. Ngayon kasi may e-books na, kaya ano. Ayun, yun nga yung sinasabi nilang Hindi ako yung dati hindi ako yung nag-i-initiate ng conversation. Mahiyain ako hindi naman Ayun. mahiyain, hindi ako mahiyain, yung ayaw ko lang, yung ganun. Ayaw ko lang makipag-usap-usap kahit kanino. Tapos Nagbago naman yun. nagbago siya nung nag-college ako kasi maraming or high school ata. Ay, college pala, college yung pag-graduate na ako. Kasi 'di ba, pag ka ng ang tawag nito, yung
magpapalakas ka kasi gusto ko mag-apply sa school noon. Mm. Kaya nagpapalakas, kaya sumali ng mga organizations para makilala, ganun sa mga Mm. makilala ng mga teachers, mga admin sa school, ganun. So doon nagsimula na parang pinilit ko yung sarili ko na mag lumabas sa shell ko. Mm. Kasi Ayan, marami kasi talagang ano yun, pagbabago yung nangyayari simula nung bata tayo. Kung aalalahanin lang natin yung mga childhood memories natin. Siguro isa na nga yung sinasabi mo, Miss Emmy, yung ugali, ayan. Or like, kahit yung pananamit, yung feelings mo, nagbabago yan simula nung bata. So marami. Ikaw ba, partner, Panda? Alin kaya yung parang mas nagkaroon ng malaking impact sa'yo nung bata ka na parang yun yung humubog sa'yo o yun yung naging parang may malaking impact nung lumaki ka? Mga, kung may naalala ka nung partner. Hello, hello. Hello. Ayun. Narinig ba ako? Naririnig ka, partner. So, yun, yung actually, hindi pa ganun kasyudad ng time na yun. Ng kabataan. Usually, minsan, tapos maglaro ng taya-tayaan o kaya tagtaguan. Minsan, diretso kami dun dito sa may, BGC, kung tawagin nila. Dito ka lang kasi, no? Talagang city boy ka talaga, Kambal, no? Ang tawag dyan kasi dati is Bonifacio talaga. Mm. So yun, kasi pumunta kami dyan, gagala, yung mga abandoned hospital. Tapos ang pinupuntahan namin dyan, yung sapa talaga. Mm. Kami Meron ba dyan? Meron. Saan ba? Meron Parang meron. hindi ko naikot yung BGC na part na may... Hindi, actually, nung time na iniikot mo to, wala puro syudad, puro buildings. Kasi dati, ito, Natabunan puro na. talahib talaga. Talahib. Yan. Baga, puro putik-putik pa. Sa pananamit mo, partner Kambal, ayan. Ano ba yung mga naaalala ng mga damitan mo dati kapag... Siyempre, iba't ibang okasyon, may iba-ibang damit ka rin no? Bata, di ba? Mga binibili ng magulang mo. Usually, mga suot, kunyari, birthday, polo, naka-slacks. Yan. Tapos, either naka-t-shirt, pag nasa bahay lang naman, di ako nagsasando. Tapos, shirts. Bagay. Nalasan kasi mainit eh. Pero Kambal, may napansin ka ba na parang halimbawa sa technology ngayon compare natin sa technology dati, 'di ba? Kung aanin natin yung mga childhood memories natin, ano ba yung mas kung ikaw tatanungin, ano ba ang mas sa ngayon na andito na tayo sa pace na sobrang taas na ng technology. Ano ba ang mas, kung pipiliin ka, bibigyan ka ng chance na mag-stay, halimbawa, sabihin natin mag-stay ka ng mga kahit isang buwan, mas gugustuhin mo bang mag-stay, bumalik yung pagkabata? Anong doon? Actually, kung totoosin nga, mas gugustuhin kong pumunta sa province. Oo, kasi hindi mo naranasan yung province, Kasi Mas masaya kasi partner sa probinsya. Di ko alam sa mga viewers natin dyan na sa probinsya din talaga lumaki. Iba kasi ang experience talaga nung pagkabata ng laking probinsya. Kasi kaso kasi nakatutok lang yung pagkabata mo dun sa kung anong meron kayo. Halimbawa, kung nasa bundok kayo, kung ano lang yung resources na meron dun sa bundok, yun lang yung parang, halimbawa ito, mga bata, baril-barilan, gamit yung mga, sa bundok, yung mga puno, ganun. Maliligo sa, sabi ni Miss Malon, maligo sa ilog, ayan. Isa yan sa mga magandang gawin ng pagkabata pa talaga kami, yung maligo sa ilog.
Tapos malalaman mo habang naliligo ka, mayroon palang kalabaw doon sa sa bandang taas ng ilog. Ayan. Maligo sa yan. Sa pinakamasarap na Sa bahay, magtampi sa usawan. Dati talaga yan. Tapos, hanapin ka ng magulang. Sabi ni, cutting class, tas ligo ka labas. Ayun, tama yun. classes. Cutting classes. Ayan. High school. Mag-aakyat pa ng bakod. Calabaw Beach. Ayan, meron kayo tayong viewers dito na may malapit sa dagat. Ayan, yung probinsya nila malapit sa dagat. Kasi kami partner. Ito bahay namin, tawid lang ng National Road, dagat na. Sarap naman pala sa inyo. Pag gumigising talaga kami, ayan, andyan na yung mga pinsang ko, mga kaibigan ko. Tara, ligo tayo. Umaga yan, ha? Maganda kasi sa probinsya, maganda ang ng dagat kapag umaga. Ano ba tawag sa Tagalog niyan? Parang tahimik na walang alon. Yung ganun. Ay, di ko na-experience cutting. Ay, maganda to si mukhang honor student to si Miss Manu. Hindi siya naka-experience ng cutting. Kahit po nung nag-high school ka or college ka po, Miss Manu. Hindi po ba kayo nag-cutting? Ayan, grabe siya. Akala ko honor student. Miss Malu, pwede ka pong umakyat dito para mag-share ka po ng isa sa mga hindi mo malilimutang experience or moments nung pagkabata. Pagkabata mo. Tinatanong kanina Oo. kung isang buwan. Ako, mas pipiliin ko nung time na wala pa masyadong gadget Oo. Kasi yung time na yan, walang sakit sa ulo Bro, Walang ibang iniisip kasi. Oo, yung matching ka na lumabas yung sipon mo, hindi ka may post, hindi ka mapapahiya sa mga tao. Kamali ka ng maliit na bagay, hindi ka mapapahiya sa mga tao kasi wala mag-post sa'yo ng ganito, gano'n. Diba? Yung mga lies before, yung mga kwentong dati, yung mga kwentong walang kabuluhan. Kahit hindi malala Diba? Kasi nandun lang sa mga marites sa mga tabi-tabi. Pero hindi ng buong, like for example, ng buong nasyon, malalaman yung kahihiyan mo kahit maliit na bagay lang Alam mo yung let's say sabihin natin, ang dami mong ginawang maganda. Tapos, di ba yung panahon ngayon, ang dami mong ginawang maganda, pero isang pagkakamali mo, isang post lang, mali ka na buong buhay mo. Unlike before, wala Friendster Kasi kung may Friendster, kailangan mo pang magpunta ng computer shop para lang makapag-testi ka Pero hindi kahit Friendster Way back, nabuhay kami nung mga bata kami na nabuhay kami sa palo. Yun. Disiplina. Oo. Walang mga magpapatulog ko sa'yo pag pinalo ka ng Tama. Disiplina kasi sa atin yun. Yun yung ganong action. Disiplina yung dati. Nung elementary kami, inaano pa kami yung sa patilya. Ayun. Yahatakin yung ng patilya mo. Lalo pag teacher. Di ba? Pero okay lang. Lumaki kami na may respeto at may takot. May takot. Isa yun sa pinakamahalagang sabihin na natin characteristic or personality dapat na meron tayo. Diba? Papalo ang taray. Kaya pala, Ikaw na. hindi ko na-experience. Kaya pala wala akong disiplina. Hindi ka pala naturuan ng Depende pa rin kasi sa lumalaking bata yan Kung paano niya i-adapt. Yung tsaka naniniwala naman ako, Lumaki kasi ako. Naniniwala naman ako. Sige, go, madam. Ikaw na Ay, wala na sumasagot. Hindi, kasi ganito yan, tayo napapalo tayo. Pero depende pa rin kasi sa pag-adapt. Naniniwala naman ako na ang mga magulang, hindi naman magtuturo ng masama yan. So, depende pa rin sa pag-adapt nung lumalaking bata. Diba? Pag alam naman natin na kailangan paluin, diba?
kami noon, pinapaano talaga kami kasi ang titigas ng ulo namin. Pero okay lang, at least nawala, naputol talaga yung sungay. So, kailan lang naman talaga ako naging loko-loko kung kailan matanda na ako. Dito na nagagawa. Pero kahit pa paano, yung ang ikinaganda din kasi nung panahon natin, yung mga bata talaga tayo. Yung dati na walang gadgets, yung tipong pag may moments kayo na laro, tutok lang kayo dun sa moments na yun. Walang ibang distraction, di ba? Kaya ngayon, nananatili sa parang memories natin yung ganong moments. Kasi nga, wala lang ibang distraction yung ginawa niyo that time. Ngayon kasi, may gadgets na. So, halimbawa, nagtitipong kayo mga magkakaibigan, yun, mga bata na yun, kita mo. Paglaki nila, di na nila maalala yan kasi may kanya-kanya silang focus sa sarili. May gadgets dito, nakatutok yung isa dito. Ganon. Hindi kagaya sa atin dati na, halimbawa, maglalaro tayo, doon lang yung attention natin sa laro. Ayan, may iiyak, may aasarin. Ayan, di ba? Yung mga ganon, susumbong sa magulang. Kayo, mga wala pa kayong anak. Kaya ako, gawin nyo rin to sa mga anak ninyo. Actually, si pare, si Tito Isagani, ginagawa nito sa inilalabas talaga yung anak niya, pinapaglaro talaga nila sa... Ayun. Ako rin, nagbibigay din ako ng oras sa mga anak ko na lumabas talaga kami. Like, pumunta sa park. Kahit wala kaming pera, sige, para na-experience nila makapaglaro dyan ng walang gadget. Social interaction ang ano dyan. Kahit madapa sila, masaktan, magasgasan, okay lang sa akin. Kasi part yan eh. Parang ako, ganyan din ako ng bata ko eh. Parang gusto ko ma-experience nila kung ano yung experience ng walang gadget, walang iniis na gadget, hindi maglaro lang dyan. Magpapabili sila ng laruan siguro yung mga bubbles lang. Okay, masaya na sila doon. So, at least na-experience nila yung walang gadget na nakapaglaro sila sa labas. Masaya. Saka makakatulong sa kanila yun, Kuya, sa sabihin na natin, social adaptation ng bata. Di ba? Mag-i-improve yun eh. Katagalan kung bata pa lang sila, sanay na silang makisalamuha sa kung sino man yung nakakausap nila. Di ba? Pero So, magkakaroon sila. Ayun, sige. Okay, shoutout ko muna yung mga tao natin dito sa loob, yung mga viewers and listeners. Guys, kung meron kayong experience na gusto nyo i-share, pagkatuwaan lang natin na pagkwentuhan dito. Pwede kayo mag-share. Wala naman I-review lang natin. Yung mga childhood moments natin. Alalahanin lang ulit natin. Ang sarap kasing alalahanin, guys. And shoutout sa mga team na nandito. Like, especially at Chico. Shoutout sa inyo. Gusto ko lang din magtanong siguro sa viewers natin ngayon dyan. Ano ba yung mga movies or mga shows, TV shows yung madalas pinapanood nila? Kasi alam ko dati kasi sa probinsya ko siya, no? Pag tuwing alas 7 na, lahat ng tao niyan, pumapasok na sa bahay, nanonood na may tinututukan ng mga shows o ano man yan. Ganun. Ikaw ba, partner Kambal, ano ba yung hindi mo or naaalala ng shows dati na talagang tinututukan niyo ng pamilya? Yung pamilya, pero kasi nung kabataan ko, nung isa na yung bata, alas 8 ng umaga, o kaya alas 7 ng umaga, may mga inaabangan katulad ng Dragon Ball. Ayan nga, no? Walang kamatayan Dragon Balls na yun, ano? Good evening, Jeremy. Good evening. Ano pa Tama yan, mga anime. Hindi, sa At saka, hapon. Ako, inaabangan ko, pag mga alas 7 ng gabi, computer man, si Eric Kiso. Para yun yung may bilog ko sa Slam Dunk, si Miss Manu. Jan and Marcia, pagsapit ng mga alas 8. Ay, naamutan yung Jan and Marcia talaga, ano ko siya, ano? Grabe yun, ano? Classic na classic ko yun, ko siya. Mga bata-bata to siguro. Kasi ako naabutan ko kasi hindi naman ako nagtatago ng age ko. Sabi ko sa inyo, 40 na ako. Talagang inabutan ko kasi Jan and Marcia eh. Nakakatawang panoorin na so bukod pa dun sa Jan and Marcia, okay ka, Perico. Naabutan ko pa yung pinaka-umpisa na okay ka, Perico. Kung paano siya nakapag-asawa ng dito. Yung kay pwede, kay Dolphy, ano bang yung kay Dolphy dati na
lagi ko rin inaabangan yun. May isa pa sila eh, after nung, ayun, yun. Isa din yun sa inaabangan ko dati. Ayan, yung ganung palabas. Ni Panda na nabutan. Yung mga, Oh, yung mga palabas kasi mga ganyan, kina-Dolphy, Di ko na kasi masyadong, hindi ako masyadong nakapag-focus na sa ganyan dati. So, karaniwan kasi, puro anime. Cowboy Bebop, yung Evangelion. ayun! Ay, natuwa naman ng kay Carlos. Tapos, Once Upon a Time. Yan. Ayan! Ayan! Once Upon a Time, ang dami episode ng Once Upon a Time na yun, di ba? Overtime na lalabas. Parang lagi sino? Si Jolina Magdangal ata lagi yung nakakano sa Once Upon a Time dati. Meron pa isa. Ganda na nung nila. Hmm. Yung B1, B2, di ba? Oo, si Jolina. Yan, yung B1, B2. Blues Si Litabis, ayan, Siniskwela. Ayun, tama, Siniskwela. Matinik. Ang Matinik. Ayan yung mga dati nating madalas pinapanood, tinututukan. Pag wala na tayo sa labas, di na tayo nakakapaglaro. Sana ibalik nila yung ibalik nila yung mga palabas na sa hapon at sa umaga. Panda, nakapanood ka na ba ng Tangore at Ranma? Ayan, Kambal. Parang familiar sa akin yung Ranma. Di ko lang matandaan eh. Di ko talaga matandaan yung mga kadalasan. Bubusan ng malamig na tubig, naging babae siya. Kaya para bumalik Parang yung lalaki, bubusan mo ulit siya ng mainit na tubig. Pero maging siya magaling siya sa karate. Yan, siguro na wala. Meron pa meron pa nga siyang kaibigan na kapag nabuhusan, hello Gian, pag nabuhusan, Hello, Boys Gian. nagiging panda. Buti kayo kasi ako alam mo ko isa yung experience ko kasi galing ako ng Leyte probinsya. Wala kaming TV. Nakikinood lang talaga kami sa kapitbahay namin. Ang hirap Kaya doon ako tumututo. Pagka minsan, alam mo, minsan, ang gagawin ng kapitbahay, no? Harangan ka pa sa bintana. Yun, yung ganun. Yung tipong pag-bad trip sa'yo kasi maingay kayo sa laro. Tsaka pag hindi kayo Yung ganun. Kaya, yung parang latest technology, sabihin na natin mga 2005 ko na talaga siya na-expose. Gaya ng computer, ganun. Andito na ako sa Maynila yun, Alam mo, nagkaroon kami ng TV, may nagbigay sa akin, black and white, 14 inches pa. Tapos dipindot pa. Ang saya kasi Yung iba maniningil pa yan ng 2 pesos. Ay, mayroon kaming sinihan karo sa barangay namin. Mayroong isang pamilya doon na nagtayo sila ng parang sinihan. Di ba VHS pa yun? Tama ba ako? Boys, mga viewers, VHS pa ang tawag nun eh. VHS. VHS pa, di ba? So, ayun, parang nagiging sinihan din. Yun Yun yung inaabangan namin, piso ang bayad, piso. Tapos, baon sa pare, gano'n. Parang natin sino naka-experience pumunta sa Video City. Ayan. Video City. Ay, hindi ko kasi, wala kasi ako dito sa Maynila. Pero sige. Sino daw naka-experience sa saan yun? Sa Video City. Video City. Ayan. Minsan tambay ako sa Video City. Kasi ang ginagawa nila sa Video City, nagpa-play sila doon ng movie. So doon na lang ako ginood. Kunwari ikot-ikot lang. Pero ang totoo, tagal ko na doon umiikot. Mga 1 oras na hanggang matapos yung palabas na pelikula. Shoutout EJ. Hello, thank you Sensyang. Ayun, si Sensyang gusto ko rin malaman ano ba ang naging experience nito or hindi niya malilimutan moments. Baka naman meron Sensyang. Thank you. Shoutout sa'yo. Ang ni Miss Binibini, may computer ako dati nung 1998 ata yun, pero wala pang Windows nun, magta-type ka nung. Di ba ano pa? Parang kapal pa ng monitor dati nun, kulay puti. Ano ba tawag doon? Kadikit yung monitor tsaka yung CPU. Vacuum tube. YouTube. Tapos magta-type ka sa black screen ng mga codes na #n/n. Ang hirap. Di ba karamihan tawag din mga Kintosh? Salamat sa Hindi ko na maalala anong tawag. Basta black screen siya tapos magta-type ka ng codes. Para ka nagpo-programming.
Alam ko ano Oh, labas. ganun yung Ang computer chat nung dati. araw, pare, no? Ang chat nung araw, MLRC, no? Tama ba? MLRC. MLRC. Oo, doon nagchat-chat nung araw. Dito. Tapos yung Ano? makikita mo, walang videos, walang photos, puro text lahat. Oo. Tapos ang Mm. ano dito, pare, ang pinakamasaya nung araw para magka-jowa ka. Thank you sa mga nag-send. Thank you, founder. Siya Ang ang pinaka bata-bata pa nagjojowa na. hindi ang pinakamasarap nung araw. Para Marami nagkakaroon ka ng jowa. Nag-ano kami, party line. Ayun. Oo, di ba? Yung 100 line, sisingit ka dun sa telepono nung araw. Dial ka lang, 112, mga ganun. Mm. Telepono. Alala ko dati yung flames. Sino ba hindi makakalimot ng flames na yan? Flames, sige nga. Ay, pwede na. Pwede naman natin i-try yan ngayon, flames, Miss Emmy. Di ba, yung flames na yan, FLAMES, kung sino ano. O, di ba? Sabi jowa sa'yo, titignan natin kung pasok sa Ang play. saya, kung baga compatible ba kayo, yung ganun. Ang dami ko naka-flames dati. Tapos, uso din dati yung, Sabi ni Gia, no? So, para tunay talaga. Tapos pag crush Oo. mo, tapos hindi kayo pag crush mo, tapos ang result is Hosh enemy. boy. Gagawa ka ng paraan. Kung sininim kaya. Gagawa ka ng paraan para mag- Ako tatanggalin ko yung middle initial. O kaya pahabain ko, bumuhin ko yung middle initial. nauso din dati yung autograph. Di ba? Yung lahat ng information ng buong mo. Slam book ba yan? Slumbook. Ayan, tamas tawag dun, slumbook. Ayan. Kaso evolution niya naging autograph na. Ayan, oo. Nalala ko Nakita ko ng flames ako lagi. Actually, ako nag-aasay talaga ako ng panahon sa planes. Pero sige kayo siya. Yung mga crush ko talaga, no? Pag iyan tumama, naging kahit yung S lang, yung sweet, parang gagawin ko siya talaga. Ano ba meaning ng flames? Nakalimutan ko na eh. Hindi ko na maano. Sige nga, paano nga ulit dyan? Friend, love, Lovers, acceptance, lovers. marriage, enemy, Hoy, hindi sweetheart. Ang original, Hindi. angry. Hindi ko alam eh. Sige, paano nga sa mga viewers kung ano ba ang saktong ng flames? Kung sino pa nakakaalala, no? Friends, love, angry, marriage, tapos Friends. Ayan. Oh. Lovers yung L, Enemy, tapos sweethearts. Ayun, chukubo. Friends lang daw yung sabi niya. Tapos alam mo gagawin ko pag nagtama yan, kahit yung dulo lang yung S, yung sweet, susulatan ko yan. Yun. Sinusulatan ko yan. Ganun makipag-communicate sa mga crush-crush mo nung araw. Oo, dati, no? Kikililin ka, patago. Chat. Wala mong kunin Facebook. Walang Facebook. Wala Facebook dati. Wala pa nga ang cellphone nga dati, 3310 pa lang. Ano pa ba yun? Wala pa nga cellphone eh. Kami wala cellphone nung araw. Kami wala talaga. Wala rin. Pager. May cellphone nung araw, kaya lang para doon lang sa mga may trabaho talaga. As in, Ayun. trabaho mo engineer. So sila talaga yung mga on-call. Sila lang yung mga Telephone talaga yun, no? telephone talaga yung communication. Pero hindi namin kinukuha yung phone kasi wala naman kaming telephone. So pupunta ka pa para magbayad ka ng 3 piso doon sa may mga telepono na nagpa-pay phone. Babayad ka ng 3 piso. Ngayon, ang ginagawa namin, sinusulatan talaga namin. Nung nag-start naman yung gadget, nung nakahawak ako ng gadget na, parang ilang taon ako noon, sumama ako na magtinda. Meron kasi akong kakilala, nagtitinda ng uy, salamat Thank you. Thank you. May nagtitinda ng, what do you call this? Yung cellphone na malalaki. Tapos may isang battery. Sumama ko sa Makakapal pa, no? That's the first time na nakahawak ko ng cellphone, Motorola pa. Ayun, mas sikat pa ang Motorola dati, yung may antena. Ayan, gusto ko marinig si Ella, si Miss Cassie Enchang. 90s, oo. 90s. Gusto ko marinig si Enchang kung ano ba yung mga moments niya dati na hindi niya nakakalimutan. Ayan, yung 3310, Nokia. Ayan yung mga sikat dati pang bagong labas. Ito yung mga nahawakan ko na phone. Tapos nag-start ako na magkaroon ng gadget. Beeper 125 pa yung pocket bell. And then,
nung beeper, nagkaroon ako ng safeguard na kung tawagan namin. Ito yung Alcatel na. Alcatel, ayun. Oo, dala pa ng nanay ko galing ibang bansa. So, nagkaroon ako ng safeguard niya. Kaya lang hindi namin magamit dito sa Pilipinas. So, pinang-display ko lang talaga siya. Tapos, after Alcatel, 3210 na, then 5110. Nokia na, no? Oo, Motorola. 7210 na. And then, naging Samsung na. Samsung. Nagkaroon pa ng nagkaroon pa ng BlackBerry. Nauso din yung BlackBerry dati. Motorola. Diba? Ay, shoutout ko lang muna to si siyang si Hana. Si founder ng First phone ko yung flip phone sa Motorola. Oo. Uso dati yun. Pandaya, Tots. Founder. Sa mga founder, first guest natin, si Enchang, founder ng Achievers. Apo. Enchang, ready ka na ba bukas? And Flip phone na Motorola, tapos Samsung, tapos iPhone na. Oo nga eh. Grabe na yung evolve ng natin, technology. Dati pakapal, paliit. Ngayon, panipisan, palakihan. Di ba? Ang takbo ng... iba talaga. Anong oras daw? Ganito pa rin, 10 pa rin tapos onwards. Ang founder namin ang pinaglihi sa araw, kaya sobrang puti. Dati kasi walang gadgets. Tutok lang talaga kayo sa magkakaibigan. Laro, kwentuhan. Alam niyo ba yung larong PS I Love You? Ay, oo naman. Oo naman. Pero pinaka-favorite kong laro talaga, Koy Shash, bahay-bahayan. Yan talaga. Ako tatay, siya nanay. Tapos may mga anak kami. Tapos maggagawa kami ng bahay na ng saging. Tapos may mga Iba na yatang bahay-bahayan. Hindi, ganun kasi sa probinsya kasi, Koy Shash. Hindi ko alam kung... Alam ko talaga may mga taga-probinsya dyan na ganun ginagawa. Yung dalawang podcaster ha, may tatanong ako dito. Reveal tayo Tapos nakala ng pera. One time aso. Sabi ni Dian. Tapos yun, tama. Sabi na siya daw yung pera kapag bumibili. Yan. Teka lang, may tanong ako sa inyong dalawa eh. Sige. Tayo kung nakapaglaro kayo ng bahay-bahayan, may question sa inyong dalawa. Ilang taon yung unang nakahalik? Unang nakahalik sa girl. Ay, oo. Sige, Kambal. Ikaw muna mauna, Kambal. Sige. Nakakatanda ako siguro 6 ata akong 7? Nakahalik. Ano yung girl yan? Nanay mo? Hindi. Laro. Ako, ito tandang-tanda ko talaga ko, Isash, no? Kasi sabi ko nga, ang paborito kong laro nung bata ko hanggang ngayon hindi ko makalimutan, yung bahay-bahayan. Siyempre, ako rin nasa 10 or 11 nata ako noon. Sa probinsya kasi, Kuya Shas, maraming pwedeng bahay-bahayan. Siyempre, role yan, parang naging role playing yan. So, siyempre, nanay, tatay, halikan, yung mga kaibigan, tuksuhan, di... Kiss! Halik, halik naman dyan. Nanay ka namin tatay ka namin di halik. Hanggang ngayon. Ito malupit Alam niyo ba, maniniwala ba kayo? Well, bahala kayo kung maniniwala lang yun. Pero, alam niyo ba, ang first kiss ko, kung ilang taon ako, hulaan niyo ilang taon na. Kasi sabi dami nagsasabi dito, partner Kambal, si Emalande. Baka nasa siguro 6 or 7 din to, no? Hindi. Tingin ko 4. Hindi. Dami talaga kahalik doon. 20 ako. Kahit crush nung araw. Ano ba yan? Yung parang, paano ba pinag-uusapan natin kiss dito? Yung torrid kiss ba na talagang, hindi, kahit smack lang sa lips. Smack lang sa lips. Talaga? Oo, 20 na ako. Guys, ayan, sa mga viewers natin, malandi ba? 20. Late bloomer sa kiss si Kuya Sash, di ba? First kiss daw niya, 15 years old.
At least nasa teenager ka na, no? Si Kuya Sash kasi, wala na sa teenager. Hindi kasi takot ako sa babae nung araw. Kahit nga humawak ng kamay, palihim ko lang siyang hinahawakan, hindi talaga humahawak. Takot ako. Napakabait yung tao. Maniniwala ba kayo? Diba? Naniniwala naman mga viewers natin, mga listeners natin na mabait ako. Lalo si Karus kasi. Naku, nandito si pare. Nalagay siya yata si pare. Pero Nako, Sir Isagani, pwede din paki-reveal naman, spill the tea yung kabataan nito ni Sash, no? Isang spill lang, andyan pa yan. Ano ba yung naaalala mong ginawa? Mabait yan, ba? Nagtatakpan ni Sir Isagani, mukhang binubuwa. Ako first kiss ko, 16, my first ever girlfriend na ex ko na matagal. Congrats Gia, no? Kasi yung first kiss niya, yun din yung first girlfriend niya. noon naging masama. Parang paurong yung Oo, I mute myself na. Pero siya mga nandito, sana nag-enjoy kayo. Share lang kayo ng moments niyo nung kabataan kayo. Babasahin natin dyan kung ano yung mga unforgettable childhood moments nyo. Meron akong i-share ko lang na hindi ko rin makalimutan. Until now talaga kapag naisip ko yung kabataan ko, partner, Kuya Sash. Nagnakaw kami ng mga kaibigan ko sa Bayabas, katabi ng ospital. Nasa tuktok na ako ng Bayabas, nang na bali yung sanga. Saktong-sakto, yung ospital yung tabi. Wala, andun na rin, naka-wheelchair din nila agad ko, inilitsura ko ng gwarda. Yun yung hindi ko makakalimutan hanggang ngayon yung mga kaibigan ko. Yun yung pang-asar sa akin. Ayan. Ikaw ba, partner Kamal? May ganun ka bang moments na hanggang ngayon na parang inaasar o pantukso pa rin ng mga kaibigan mo? Hello, KP. Hello, KP. Sana game. Oo nga ba? Ako talaga, May ganun yan eh. pinagmamalaki ko talaga. Kahit magkaroon pa tayo ng Shadow Olympics. Shadow Olympics. Yun talaga, magaling ka dyan. Sipa, di ba? Yan. Thank you. First kiss mo naman, mainit agad na plapad agad. Grabe naman. 15 lang. Tapos sasabihin niya si Sash yung malandi. No? Sinundo ko ni Mama sa dagat, may dalang pamana. Ayun. Siya lang, hanggang ngayon ba, yan pa rin, panukso ba yan? Mag-ano sa'yo? Mag-explain daw siya. One minute yun, hindi ko jowa yun. Tapos, ang ginawa nun kasi, parang ninakaw lang niya, tapos tinuloy. Lagot ka, just ito nakikinig. Mag-behave na po ako. True ba? Trauma lang daw, o diba? Ayan, sa mga viewers, baka yung tipong hanggang ngayon malaki na kayo, pero parang pag tinutukso kayo ng mga childhood friends nyo, yung pa rin yung naaalala nila. Yung parang panukson talaga nila sa'yo, Kuya Sash, yung gano'n. Parang yan ba, iyakin ka nung bata ka, gano'n. Wala eh, kasi parang nung bata ako, parang meron akong multiple characteristic. Sabi niya, yung founder, ako yung naliligo, tas nagbibihis ako. Papasok kunyari sa school. Yung pang-asar Pero di papasok. Wala akong maalala na pang-asar nila sa akin na hindi ko makakalimutan. Kasi minsan maangas talaga, minsan Natulog sa bodega. Talaga. Pero minsan pinapakita ko takot talaga ako eh. So parang iba-iba yung karakteristik na pinapakita ko ng bata ko. Basta ang gusto ko, masaya lang ako. So, Sabi ni Gian, sabi ni Gian, tanda ko din pag may isang pack ka ng Crayola, feeling ko sikat ka na sa school. Oo, ramdam ko din yan. Lalo na pag kumpleto yung secondary colors. Pag-aagawan ka eh. Maganda ng pencil case sa school. Ayun.
Pwede, no? Boy Sash, yung mga childhood moments mo sa school. Ayan, hindi lang sa mga laro. Ayan, sabi nila. Papers padamutan. Yung pencil case na magnet ang lang. Meron pa eh. Kung sino may masarap na baon, tropa ko. Masiga-siga ako doon, no? Pag yung bag mo, Joshport, mayabang na. Oo, tama yan. Totoo yan. RK ka na nun, pag ganun. Tapos yung binder ng nakataya feeling mayaman na, oo. Bawal ko yung puso ko para kay guys. Alala ko nun pare, may magbabaon sa amin ng top typewriter. Nyaman na ng tingin ko dun. Wow, may typewriter siyang dala. Ang astig na ng tingin ko dun. Yung malaki, no? May manipis na nun na ano. May manipis pa doon. May manipis na typewriter eh. Kaya nababaon na siya. Kaya natutuwa ako, ang angas pa nun, nasa likod ko pa yun, ang ingay, nagtatype sa likod. Dapat isusulat, pero tinatype lang. So maya-maya, tatakpan na ng typewriter kasi susulat na lang. Kasi hindi siya makahabol. Sinusulat sa blackboard. Sa buong school, ako lang ata ang may flash drive yung teacher ko nanghiram sa akin. RK pala talaga si Binibining Emmy. Oo, sila lang. Sabi na sana sila pag pagbabaon kami ng makikita ko nasa ilalim pa yung bawal. Hindi nyo naranasan yung afternoon school, maglalaro kayo na akyatan sa mga puno. Ang kulit ng mga teacher, bakit sorry sa mga teacher, bakit hanggang ngayon, tradisyon na nila yung magtinda talaga sa school, Oo. Pero ano siguro yan, para sabihin na natin, ma-optimize yung din. Mahubog din yung mga student na mag-business. May magandang advantage din kasi yung gano'n. Diba? And save yung more than 100 pesos RK ka lang. Oo. RK ka na lang. Pinakamalaki kong nabaon ng elementary ako, 50 Bigay ng 20 and talaga po 20 lang. Sa bagay pamasahe dati 5 piso or 4 Imagine nung high school ako, 10 pesos lang. Nung elementary ako, straight mula grade 1 hanggang grade 6, stress lang. Kasi bilihin dati, di ba? Piso, isang sapari, isang kung anong chichire yung gusto mo. May service naman. Doon pala. Tapos, di ka kakain ng recess, no? Kasi ang nutriban namin nung araw, 50 centavos lang eh. 50 naman yung nutriban Hindi namin. namin alam ano yung nutriban. Hindi. Panahon nila yan. Parang yan. Kumbaga, burger sa binibigay sa mga estudyante sa nasa kantin. I-type mo sa Google nutriban Buns yan. Actually, yung nabibili siyang buns ngayon sa mga bakery na anim-anim. Meron din ganun doon. Ang tawag namin doon, nutriban, kasi nutritious na Kasi nga, para talaga sa mga elementary. Ngayon, ang ginagawa nila, yung isa kasi noon, 50 isa. So, ang ginagawa ko naman nung araw, bibili ako nung dalawa, so yung piso, then yung another piso, pambili ko ng soup. And then yung isang piso ko, pambili ko paglabas ko. Kasi mahilig naman ako nung araw sa mga veggie balls. Paglabas namin ng school, meron kaming binibiling veggie balls, 25 isa. Ayun. Ang ginagawa ko naman sa Nutriban, inuunti-unti ko naman siya kainin, ipiplat ko muna, lalagay ko sa aklat ko. Tama, para at sabi ni Gian, mga ka-orange, pero sabi ng dad ko nung panahon daw nila, nung 80s, 5 pesos lang daw, sapat na. Totoo yun, Boys Gian. Diba? Kahit nga ako, nabot ako yung piso mo, ang dami mo nang mabibili. Tapos iba pa yung mga bariyanan, diba? Yung may buong yung parang, ba yung kalabaw na malaki? Bang, 5 piso ba yun? Ayan. Yes, boss. Yung malaking kalabaw na parang Alam mo ba, octagon yung bibili dating na ata. Dos yun. 10 Dos ba pesos yun? bibili pa.
Dalawang may piso 10 yun. cents na ano, may 5 cents nung araw ang nasa likod. Ano, yung zinc na, ano siya, pagita. Grabe yung inflation. Oo. Nakita. Yung 10 cents naman, isda, yung nasa likod. Tapos yung piso, kalabaw, tapos yung dos, puno ng nyog. Ayun. Yun nga, yun. So yun yung mga barya nung araw. Wala na ngayon, hindi na natin makikita. Siguro si Sir, yung kumpare ni Koysas, baka may mga collection siyang ganun, no? Ganun klaseng item. Ako yun lang collection ng mga old coins eh. Actually, may nakuha pa akong piso na papel. Pero hindi na siya binibili nung time ko. Hindi na siya naibibili. Kaya lang, hindi ko naisip yung halaga. Kaya hindi ko na hinabol sa teacher ko. Ang teacher ko hindi na binalik sa akin. Meron pa ako ng 20 pesos na Commonwealth pa. And wala nung teacher ko nung high school. Siyempre hindi ko nakikita yung halaga nung ganun na mabibili pala siyang mahal. Hindi na binalik sa akin teacher ko. Kaya yung ginawa kong project ko eh. Oy, nga pala, shoutout ulit sa kumpare ko guys. Yung mga nandito ngayon, baka meron kayong mga lumang text or pogs or mga 90s na laruan, 80s, 90s na laruan. Bumili yan kumpare ko, nangangoleksyon yan. Ano ba yung mga naalala ng laruan dati? Okay, mga 90s, 80s, 90s na mga laruan na parang nilaro nyo din. Bukod sa manika, kasi usong-uso talaga yung manika Pan-touching na. dati. Ano yung pan-touching na goma na laruan? Yung alin? Yung laruan yung na alin yung goma, partner? pan-touching. Hindi ko siya maano. Baka dito lang yan kambal sa city. Crash Gear, ayan. Ayun, Beyblade. Tamagotchi ba tawag doon? Tamagotchi. Tamagotchi yun, di ba? Ayun, sino nakahawak dito ng Tamagotchi na mga laruan? Lato. Trompo, yan. Yung trompo, ayan. Natutong araw, hindi tali. Yung may matigas. Sa akin yung mga laro, Yu-Gi-Oh. yung mga laro ko dati, Snake and Ladders, Ay, yung... mga susupang arcade, Hindi, di ba Ay, sabi ko no, dati, yes. sabi ko kanina loner ako, yung lagi akong mag-isa ng bata. Snake and Ladders. Kay Hosmoy, agawang panyo. Yung agawang panyo. Sino dito? Agawan ng jowa. Dr. Kwak. Ayan. Ibang panahon nila yung madam ngayon eh. Panahon Langit, lupa, yan, mga ganun. Pero sino dito yung nakapag-collection ng talaga, yung mga tansan? Kasi syempre, yun eh. Yung mga old dansans ba? Oo, mga tansan kasi ginagamit yan sa pang tawag sa Tagalog niyang kambal? Mga ngaroling ba? Pwede rin. Basta nilalaro ko sa probinsya yung tansan na yan. May tawag doon, nalimutan ko lang eh. Nabutan ko din yun eh. Tansan. Dancing, ayun. Tama si Uwu. Ayan, shoutout sa'yo. Salamat. Patintero, ayan. Yung tawag dun sa, may ginuguhit tayo sa lapag. Tapos, pambabae yung laro na yun. Piko ba yun? Piko? Piko yun. Piko, yun. Isa din sa akin. Ano ba yung ubusan lahi? Ayun, ubusan lahi. Huwag naman yung ubusan lahi talaga na Nag-aabulan kayo, umabot pa kayo ng kabilang kayo. Pare, patintero, dumadayo pa kami ng patintero. Tagu-taguan ang feeling. Black 1, 2, 3. Grabe yun, Pero kahit pa paano, ngayon, meron pa rin yan, Nasa kultura talaga natin yan, na yung mga ganyan laro. Hindi man lahat ng meron, at least kahit pa paano, andun pa rin, nananatili pa rin yung mga games na gano'n. Diba? Sana, mag-last pa siya. Like, tumagal pa siya talaga. Jackstone. Kasi minsan nawawala na talaga, hindi na naipapasa eh. Ang nakakalungkot kasi minsan, like sa atin ngayon, wala na, especially dito sa Manila, wala na place para mapaglaruan, lalo na sa mga park. Hindi na siya, parang hindi ka na makakapaglaro ng gano'n eh. Bakit? Unang-una pag pumunta ka sa park, wala namang gano'n. Gadgets. Ang mga nakatambay sa park ngayon, puro mga magjowa na eh. Jowa. Diba? So may mga bata, kaya lang hindi sila mga magkakakilala.
kung sakali man na i-invite mo na maglaro ng ganon, hindi eh. Bakit? Pag nasaktan yun, magpapatulfo ka agad magulang yan. Diba? Yun Ayan. ang nakakalungkot. Isa din Alam yun mo yung nakakalungkot. essence na sana maipasa natin sa mga anak natin. Diba? Minsan, yung community, doon talaga sa community magsisimula yan eh. Ayan. Pwede rin kasi mag-umpisa yan sa isama nila sa curriculum sa school. Alam mo yun, na ganito. Kasi hindi naman ano yun, eh, hindi naman negative yun. Actually, healthy nga yun sa mga bata, yung mga ganong laro. Eh. Part na ng kultura ng Pilipino yun. Eh. Kasi Diba? edad ko to si Hosmoy. Batang kalya ko dati sila, minantawag. Oo, hindi mo eh. Basta mga kasing edad ko sa mga ganyan. Yung mga tipong kung hindi ka natulog sa tanghali, may palo ka. Pinsan nila. Diba, ang hirap na lang, kahit andyan pa, bihira na nga lang din talaga natin nakikita. Dito sa lugar namin, wala. Puro gadgets na talaga nakikita ko mga bata. Hindi ko na nakikita yung Diba? mga Kaya dating yung ano mga laro. ML, di ba? Kahit yung mga maliliit na bata na Yan. Pero kung may ML dati ng bata ako, maglalaro pa rin ako ng ML. Miss Amy, gusto pa rin na maglaro. si Madam, kailan lang yan natuto mag-ML. Kada Ito lang ML naman ako eh. lang nung last year. 1 year pa lang ako sa ML. Pagod na kasi ako pinaglalaruan, kaya ako naman maglalaro. Nakakamiss yung matulog sa tanghali, tas may music na tulad ng Kamot May or Just Another Woman. Ay, nako! Just another woman. Medyo may pagkarupok si Miss ano. Si... Marupok yan. Hindi nyo ba alam? May ano ako, may suggestion ako sa ano. Tagwingin topic pag siya yung guest. I-PM ko na lang. Yung snake and bounce sa mga dikipad na sila. Oo, tama, Wash. Uy, ang galing ka mag-bounce. Sana tapos ko yata yung bounce sa 2100. Yung bounce. Hala, hindi ko alam yung snake and bounce. Tetris, ayan, di ba? Nagtututin na. Sino dito ang masyadong magaling sa Tetris? Diba? Ako. Kailangan natin. Malaki yung sarili ko, magaling ako sa Tetris. Ngayon mo lang nalaman ko, Isyas, may competition pala yan. May sa Brick the Record sa Itbulaga dati. Muntik pa ako sumali kasi talagang feeling ko sa sarili ko ang galing ko mag-Tetris kasi na-reach ko yung 999 nga. 999,999. Kasi kaya ako na-inspired maglaro niyan. Sabi nila pag natapos mo raw yan, may Mario. Ayan. Sino na natapos na ng kwento ni Mario sa laro? Ayan. Para mailigtas si Chris. Ay, sabi. Si Kambal. Alam mo yung beses na yan, ano? Ilang beses nang kilikid na titing kupa. Meron pa eh. May naisip pa ako. Metal Slug. Tama ba ako? Metal Slug ba yan? Partner? Actually, Metroid lang ano yung una eh. Ano? Metroid. Metal Slug na kasi yung ano ko eh. Oo, Metal Slug. Di ba maganda rin yun? Paglabas mo ng high school, di ka kakain sa kantin. Titira mo yung baon mo para maglaro ng arcade. Arcade ka agad eh. Yung piso-piso. Yung may mga PlayStation. Oo nga, PlayStation ko kasi dati. Pero alam mo, dito ko na ano yan. Dito na ako na-expose sa Maynila yan. Mga 2005. Wala kasi sa probinsya niyan eh. Ay, madam, pumunta ka ng mga mall like SM. Pumunta ka sa mga underground nila or sa floor nila, yung mga na center nila, yung mga arcade center nila. Meron doon inuhulugan ng token. Alam mo, gustong-gusto ko yan sa time zone. Miss ko yung Pogs and Tex. Oo nga, tama yun. Pang rich kid kasi si Miss Emmy. Iba yung laro niya. Pagpunta ko ng Manila, dalhin niyo ako doon. Palalaruin ka namin na console ko. Dalhin natin sa pinakamalaking ano. Arcade. Alam mo, Market. Yung time zone ba yun? Yun ba sinasabi Uy, sa niyo? market. Iba. Ako basta yung laro ko. Sa mga SM meron yun. Mga arcade. Walang SM sa buhok. Actually, yung sinasabi kong arcade yung sa bahay-bahay. Ay, yung mga inuhulugan naman ng piso yun. Yun yung mga video karera pa. Yun. No? Yung video karera. Usang-uso yung dati.
Pero sa akin talaga yung laro ko talaga kabataan ko Kuya Sash, Mm. partner involved talaga more on nature. Hindi talaga ako nag-ano ng technology. Dito lang mga siguro 2005 lang 2006 na ako na-expose sa technology. Oy, again, guys, More on nature talaga kami. andyan si Kasi probinsya shoutout lang ulit guys ha. Salamat sa mga nandito sa loob. And nandito ngayon sa loob natin si Tito Isagani. Mm. Nandyan nag-ano lang yan, nakikinig lang sa atin yan. Si Tito Isagani po bumibili yan ng Pogs and ng Tex. So kung meron kayong Pogs dyan at Tex, na luma na mga tipong kardong bayawak. Eh, diba? Yan, benta nyo kay Tito Yung Isagani. Pogs na ano bang parang binida ni Vic Soto dati Kuya Sash na humahaba yung kamay niya. Ano ba siya doon? Plastic Ano man. Plastic naman, Man. plastic man, oo. Plastic. 'Di ba may ganun din yun dati? Ayan. Yung Pogs, lalo na especially kung meron kayong Pogs pa ng Coca-Cola. Kasi si Pogs talaga yung original. Mm. Andun talaga nag-start si Pogs. Yung, Ayan. yung si Pogs pa, yung itsura niya, yung itsurang slime. Mm. Mukhang gremlins na slime. So, ganun Ayan, yung itsura ni Pogs na mag- original. maghanap na kayo. Ayan, hanap na kayo ng mga Pogs na baka Oo. nakatago lang sa baul Yan, nyo. sa presyong matutuwa kayo, masisiyahan kayo. Yan kasi yung mga koleksyon niya. Mm. Tanungin natin si Sir Isagani, ano yung pinakaluma niya ngayon na collection niya sa Pogs? Anong naka-print doon? Pare, ano daw pinakalumang koleksyon Ano ba mo, yung pare? baka sakaling di na namin alam yan. Sabi ni pare, yung akala nyo walang halaga, nabibili pa pala. Oo nga, guys. Yung mga laruan nyo nung araw, Dragon Ball. bibili niyan. Pagka alam niyang lumang-luma na talaga at ito laruan ng Ay, 90s. Ovaltine at Milo. Oo, yung pinopost pa nila yung mga mga athlete, tama ba? Ovaltine at saka Milo na po. Card na yun yung pinopost nila yung athlete. Mm. Card na Sungka. nila yun. Pare, Ayun ayaw mo nga. ba ng mga card na ng mga wrestler? Oo, ano din sila doon, Kuya siya na nai-print din sila doon sa mga Pogs. 'Di ba? Di lang Pogs, may Meron na yoyo pa kasi nga eh. akong set ng Coca-Cola, yung Panuso, di ba? Meron isang set ng Coca-Cola. Yan Galing ang yan. original Coca-Cola. Pogs. Mm. So marami guys, marami tayo na Ayan. Ang sarap alalahanin kasi Panda and Yatots, no? Oo, sobra. Ito kasi Nakaka-refreshing time na sa wala kang problema eh. Alam nyo guys, minsan kahit nag-iisa kayo, alalahanin nyo nung kabataan nyo. Kasi kahit paano malilesen yung problema nyo, malilesen, hindi naman mawawala, pero maliles yung pag-iisip nyo na parang pagbalik nyo ulit sa realidad na ito na pala talaga kayo. Pag ginawa nyo yung pagmumuni-muni or pag-aalala nung kabataan mo, then tsaka parang feeling ko, sa akin lang to, sa akin lang, parang feeling ko, mabubuhayan ka ulit na, teka muna, ganito pala ako dati, dapat ito pa rin ako, ngayon na palaban ako nung araw na hindi ako sumusuko sa laro, dapat ganun din, yung laro ng buhay natin ngayon, parang wag mong sukuan, pagpatuloy mo kung ano yung pangarap mo, kung ano yung gusto mo, kasi nung bata ka, pinilit mong makuha kung ano yung gusto mo. Iniyakan mo yan sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Hiniling mo yan sa kanila. Tapos sinabi ng nanay at tatay mo, sige mag-aral ka ng mabuti, bibigay ko sa iyan. Nag-aral ka ng mabuti. So, kung iisipin mo, like, sa buhay natin ngayon, kapag may pinangarap ka, pagka may ginusto kang bagay, na alam mong makakabuti sa lahat, especially sa pamilya mo, pilitin mo siyang makuha. Gawin mo lahat, di ba? Parang sa laro, pag gusto mong mapanalunan to, pag gusto mong manalo, ilaban mo. Di ba? Yun. Well said. Very well Yeah. said. Ayan. Ganun nga rin naman talaga. Ang gusto ko lang din siguro sabihin, yung ngayon, kung naalala nyo pa yung mga childhood friends
childhood crush nyo, huwag niyong kalimutang kontakin. Alam mo yun, Kuya Shas, kasi 'di ba, hindi nga natin napakaikli ng buhay. 'Di ba yung mga dati mong kakilala, bata pa kayo, nagtatawanan, nagkasama sa laro. Ngayon, Ah, watak-watak na kayo, may kanya-kanya na kayong mga pamilya eh. 'Di ba? May kanya-kanya na kayong buhay. So, huwag niyong kalimutan i-contact yung mga yun. Huwag niyong kumusta, huwag niyong kalimutan kumustahin yung mga pamilya nila. Kasi ah, sila yung naging ano mo eh, kumbaga sa kanila ka nag-umpisa para mangarap. Ayan, Pati Oo, pati mga yung ex kaibigan mo ko. na yun, 'di ba? Oo. Kasi naging parte siya ng buhay mo, Miss Emmy. Hindi lang sa ano Kasi once na halimbawa nawala siya dito, kinuha siya. 'Di ba? Paano yan pag kinontak ko siya tapos nakabasa yung jowa niya? Hindi naman, kukumustahin lang naman. Siyempre, uy, naalala ko lang, ikaw pala yung nakahalikan ko ng May ganun naalala lang. ko ikaw pala first kiss Kumusta ko. ka na pala? Ayun. Oo, ganun. Ikaw ba, Kambal, ano ang mga ano mo? Para sa akin kasi yung mga kaibigan, childhood best friends mo talaga. Ang ano. ah, actually, same lang din naman sa akin doon sa sinabi mo na yung mga childhood friends. Kaso nga lang ang problema kasi nung sa akin, hindi na din sila na kasi namamansin. Tinatry ko Mm, silang batiin pero wala ganun talaga eh. Pero masarap lang balikan yung mga memories ng kabataan. ayun. Kung Kasi matitreasure mo talaga, no? tutusin, di na natin kaya ibalik pa yung Hindi mga na nakaraan. talaga. Mm. Aalalahanin mo na lang yan habang nagkakape ka sa Ah, gilid. sabihin mo habang nagkakape or kaya ay nakainom ang kababata mo. Di ba? Nababalikan niyo yung usapan dun. ayun actually Actually, mm, hindi na nakakalungkot natin lang din. oo, hindi na natin maibabalik Yun nga yung eh. kabataan natin, 'no? Hindi na. Especially yung childhood talaga natin, ano? Ngayon, eto yung aral, eh. 'Pag nagkaroon kayo ng anak, iparanas niyo sa kanila kung paano kayo naging masaya nung araw. Kahit sabihin Oo. natin iba na yung panahon talaga, iparanas pa rin natin sa kanila kung paano tayo Ayun. naging masaya nung araw. Huwag Mm. natin kalilimutan yung kwento. Kasi part ng Yun. aklat natin yan, eh. Huwag 'Di ba nga? natin May kanta kalilimutan nga yung yun kwento eh, 'di ba? na ibigay pa rin natin sa kanila na eto kami nung araw. 'Di ba? Kahit pa sabihin nila ng mga anak natin na iba na ngayon. Yes, iba ngayon, pero gusto ko marinig mo 'tong kwento na 'to kasi dito kami lumaki at kapulutan mo rin ng aral kung paano kami nakontento sa mga bagay na eto lang, 'di ba? Mm. Minsan kasi um, may mga time na parang sa kanila ang boring ng pakinggan, 'no, pero Mm. hindi nila alam kung ipapa-realize natin sa kanila, meron pala talagang kapupulutan ng aral, especially yung kung paano talaga tayo nakontento, 'di ba? Mm. Ayun. Yung So tipong sana maipamana natin sa kanila, Ah, 'no, 'wag natin tanggalin dun sa yung aklat magiging anak. yung buhay natin, 'di ba? Sa mga magiging Kwento. anak. At yung Yan. sa mga kabataan pa, kung meron man bata pa dito, 'no, especially sa may mga kapatid na bata pa, 'wag niyo silang bigyan ng problema kasi bata pa 'yang mga 'yan, hayaan niyo silang i-enjoy. Pati kayo, 'no, yung mga bata pa dito, let's say 18 pababa, kahit ah, sabihin natin nasa 20 na, hindi hindi nandun pa rin kayo sa part ng pagiging bata niyo at pagiging dalaga niyo at binata niyo. Mm. So, huwag niyong stressin yung sarili niyo sa pakikipag-jowa lang dahil lang nagkaroon ka ng jowang ganito, na-stress ka, 'no? Yeah. Dahil lang nagkaroon ka ng mm, jowang ganyan, na-stress ka. So, So, wag. gaya nito, Enjoy Search, no, niyo. madami kaming Oo. pangarap sa buhay, kaso maaga naman namatay. Yan yung mga Ang sinasabi ko nga nakakalungkot. kanina na yung mga mm. dating kaibigan nyo, huwag nyong kalimutan. Hanggat maaari, kung may paraan kayo para makausap sila, kumustahin nyo. Kasi naging Oo. parte sila ng buhay nyo eh, di ba? Naging part ng kwento, naging part Naging ng part, aklat. Kasi Yan din sa ayun. sa mga kanila, nagpatatag sa'yo eh. oo, sa kanila natuto kayo, 'di ba? Mm. Kasi tingnan nyo, bigla isang araw na lang malalaman mo, oy, si ganito pala, wala na. 'Di ba? Tsaka ano, 'no, May isip mo Oo, kaagad na, tsaka mag-iisip. ay, lagi ko 'tong kasama ko pa sinisingit, lang ano, 'to dati. Ganun. oo, tsaka lagi ko 'tong Mm, sinisingit, ano, um, mm.
lagi kong sinasabi na sa buhay natin walang maling tao eh. Lahat purong tamang tao 'yan. Yung pagkakataon lang ang nagkakamali, pero yung tao na dumating sa'yo, lahat yan tama kasi lahat yan nagbibigay ng aral sa'yo. Sa lahat ng aspeto, Masama man yan kaibigan yan, or maganda. kaibigan, oo, kaibigan, ex, niloko ka, lahat yan taong tao para kasi yan sa'yo na matututo ka. So, ganun din childhood moments, actually ito yung tamang pagkakataon na kapag dumating ka sa point, especially sa part ko, no? Mm. Darating din kayo dito, guys. I'm 40 na ngayon. 41 to be exact. Pag dumating ka sa point na ganito na, ito yung para pinaka-safe space ng utak mo na sobrang ka na, parang lunod ka na, ang dami mo ng problema. Saan mo pa, ano pa yung iisipin mo na parang malibang ka naman, balikan mo yung pagkabata mo, balikan mo yung moments Yun. mo. Diba, nung bata ka pa. Yun. Parang Yun. mare-refresh yung utak mo, matatanggal, hindi naman matatanggal, sabi ko nga to kanina, no? Mababawasan Madadivert mo pag-iisip yung mo. attention mo. Oo, Ayan. hanggang Tama, sa pag tama. binalikan mo na yung real life or yung present, bumalik na sa isip mo, tsaka ka makakapag-isip ng at least kahit papano, makakaisip ka ng solusyon. Ayan, Carlo, shoutout. May sinabi, babasahin ko lang sinabi ni founder Ensyang, no? Sabi niya, kahit past mo, di yun mali. Kasi minsan ka nang napasaya niyan. Tama, di ba? Ayan. Kahit sinong tao pa yun, kaibigan mo man yun dati, pero kung naging parte siya ng buhay mo nung kabataan mo na sumaya ka, nakasama mo siya maglaro ng isang particular na laro, patintero man yan, habul-habulan mo yan, ayan, wag mo pa rin kalimutang kumustahin yung tao na yun. Ayan, yun lang. Inaano ko. Ikaw ba, Kambal? May gusto ka pa ba sabihin bago tayo magano? Ay, may sinasabi si Gian dito. Basahin ko lang. They always make fun of how I look like. Tapos naapektuhan social life ko. Nahihiya ako sa mga tao. Ayun. Pambubuli, ano? Yun naman masakit na moment. Talaga. Di na talaga nawala yan. Dati Hindi, pa pero naman alam mo ang talaga balik yung mga dyan, pambubuli. alam mo ang balik dyan, halimbawa nabully ka noon, hanggang sa na-survive mo yung sarili mo na nandyan ka, na nakatayo ka pa rin, especially ngayon, diba, na-survive mo yung sarili mo. Kung nabully ka noon, ang gawin mo, magsumikap ka. Pakita mo yung sarili mo na eto ka na ngayon, dun sa binubully nila noon. Then, tanungin mo anong achievements nila. Hindi naman tanungin, no, not literal na magtatanong ka. Pero humarap ka sa kanila na eto ka, very successful kang tao. Di ba? Huwag kang parang huwag mong i-stagnant yung sarili mo na kung paano ka nila binubuli. Tapos parang mawawalan ka na ng pag-asa na umasenso sa buhay. Kailangan hanapin mo yung susi kung paano ka umasenso. Then humarap ka ulit sa nambubuli sa'yo. Ewan ko lang kung bulihin ka pa ng mga yan kapag nakitang nakakotse ka, bumaba ka ng sarili mong kotse, may sarili kang bahay. Di ba? Baka sumipsip pa lalo sa'yo yan. Mag-ano pa yan. Baka Maging yun boss ka na yan. Oo, yun Hmm. Pakita mo kung paano kanila dapat igalang ngayon. At Ito hindi sabi ka ni Miss Ensyang, nakakamiss yung childhood nating lahat, yung wala tayong problema ngayon, iba na. Ayan. Yung tipong kung napapakinggan nyo yung kanta nila, Kambal, partner, yung nakakamiss lang kasi. Tama ba ako? Yung kina Smugglers ba yun na kanta? Diba? Ang ganda nung kanta na yun. Meron din yung isa. Ayan. Kanta ng Iha. Nakakamiss lang kasi. Ang maganda yung patugtugin nyo ngayon. Ayan. Gusto nyo, Maaalala nyo yung mga kabataan nyo. Ayan. Ako introvert and extrovert. Ayan. Ayan, let's go. Kantahin natin. Ay, sige, sampulan mo nga. Kantahin mo nga yan. Miss Ensyang, yung nakakamiss lang kasi. Nakakamiss lang kasi. Tama ba ako? Kambal? Yung ba yung na yun? Ano ba yung Hindi ko alam kung narinig na ni ni Koy Sasha na kanta na yan. Narinig mo na yan. Actually, Nila First One, di ba? Oo. Ang ganda ng kanta na yan. Oo.
Sa mga kanta, ayan, mga kanta, maraming hindi namamatay na kanta, no? Oo, Tama, simula ikaw. dati. Talaga. Yan. Oo, sarap Sa pakinggan. bagay, puro banda kasi talaga dati. Oo, Di ba? puro banda-banda E-Heads, ng mga araw. ayan, River Maya, Shackle, yung mga ganun. Ano pa ba yung mga iba pang Naala, banda na alam nyo? naalala niyo ba yung jukebox, pare? Nung high school ako, meron sa kanto namin, may jukebox. Hinuhulugan ng dos. Papatugtog PNE. muna kami doon. Doon yung tambayan namin para magkita-kita kami ng mga schoolmates and classmates na Mm. pupunta ng Broadway. Ang tambayan namin nung high school, pag nagkakating kami Broadway, dumadayo kami ng Broadway sa may Itbulaga. Nanonood kami ng Itbulaga. Yan. Ang dami nilang nilapag na mga banda. Mga ito ba yung mga favorite nyo? Sige, baka mayroon pa iba. Mayroon pang ibang hindi nababanggit ng mga banda eh, na talagang do karamihan naman to talagang sumikat talaga to. Ayan, kabataan natin. Bagsakan, please. E-Heads, ayan, Kakantahin ko syempre sana yung E-Heads. kakantahin ko sana yung bagsakan, kaya lang baka dito na ma-reveal na for 15 years kasi nanahimik kami eh. Baka dito na malaman na nila lahat na Anak ako ni ano eh. singerist ka pala talaga at saka inampon ka ni Anak ako ni Kigo. ni Kiko. For 15 years, tinago namin yan. Hindi nanahimik kami. Puro OPM yung natutuwa ako kasi puro OPM yung mga binanggit nilang mga banda. Kasi yun naman Pero, talaga dati eh. oo, di ba? Oo, Talaga tsaka eh. mas masarap suportahan natin yung OPM eh, di ba? Ang Kasi ganda, natutuwa lang ako kasi nung mga childhood OPM yung binanggit nila. nung childhood ko, no, nung kabataan ko, ang naabutan ko mga kanta na pinapatugtog nun sa radyo, Freddy Aguilar, yan, ganyan. Yan. Pero Sampaguita, pinatutugtog to sa mga radio station yan, yung mga Masdan mo kapaligiran. Yan, mga Sarap asin. yung pakinggan. Oo, asin, di ba? Asalayo, Jeff Rocks. Kahit sa mga inuman, ganyan din. Actually, mga bago na nga tong mga banda talaga eh. Way Sige, back sige. talaga. No? Ang Sige. sarap pakinggan. Diyan, nakakapakinig din ba kayo sa radyo ng AM? Yung mga AM. drama sa AM. Oo No? naman. Yan yung usong-uso doon, Sash. Kasi wala kaming TV dati. Radyo lang, ayan. Lipat lang ng radyo. Ayun, ito yung may mga role-playing pa, di ba? Oo. Nung wala pa kaming TV, alam mo, pinakikinggan namin. Gabi ng Lagim. Sama-sama Gigi kami Rapper. nakikinig. Ambog. Gabi ng Lagim. May Bisaya ba dito sa mga viewers natin? Magbabanggit kasi ako ng isang kilalang kilala sa Bisaya na parang sa radyo. Wala eh. Ayun. Ay, si Miss Emmy. Miss Emmy, alam mo ba yung handumanan sa usa ka awit? Alam sino kaya nakakaalam niyan? Yan isa din sa mga kilalang kasi dati yan sa radyo eh. Alam ni Miss Emmy. Bisaya, dahil ka Miss Emmy. Ayan. Ikaw ba, Kambal? Kakanta ka ba ngayon? Ako isash kakanta daw to si partner para magbigay aliw sa mga viewers natin. Nice. Kung sino pa yung gustong kumanta, ayan, pwede Palakpakan naman. natin yan. Up Palakpakan lang natin kayo. yan si Panda. Paantay natin. Sige. Host na singerist pa. Contact mo na. Matindi. Minig. Ugoy nandoy. Oo, Kamal. Partner na. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sekretong ibinubulong kahit na anong mangyari. Kahit na saan ka man patungo. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon,
Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Hello? Ayun. Yun po, si Panda. Ang host na singer. Minsan ay parang wala nang bukas sa buhay natin, inuman hanggang sa magdamag na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog na buwan. Mga tiyan natin walang laman, ngunit kahit nga walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gibitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay merong hangganan. Dahil ngayon, tayo ay nilimot ng kahapon. Hindi na mapipilitang buhayin ng ating pinagsamahan. Kung sakaling papadaan baka ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Yung mga dati yung kaibigan, huwag yung kakalimutan. Kasi sila yung nagpatuloy. Ayun. Thank you, Panda. Sa napakagandang awitin na inanta mo. Yung mga dati nating kaibigan, sila yung nagturo sa atin. Gusto ko lang din pasalamatan yung mga nandito na natin ngayon. This podcast is every Monday, Wednesday, and Friday. So if merong changes, papaalam namin yan sa inyo. And by Friday, ang ating special guest na founder ay si Miss Enshang. Sana pumayag. So, yun nga, si Hana. Okay. Ito ang ating guest na founder sa Founders Night. Every Friday kasi mga founder ang guest natin. So first founder na invite natin. Yes po naman po, let's go. O sige, pahihirapan namin buhay mo. Kung paano ka sasagot. Oo, si Hana ang natin. Abangan nyo guys yung mga magiging susunod namin na episode. Hindi namin sasabihin kay Hana kung ano yung kung ano yung magiging topic namin para surprise. Kung anong chapters or anong saang aspeto ba yan. Mas maganda kasi yung Koisyash na surprise lagi sa mga magiging special guest natin.
Tatanong daw kay Emmy, hindi namin sasabihin kay Madam. Surprise, surprise. Oo, kasi marami na akong narinig tungkol sa'yo. So, surprise ka na lang namin. Actually, hindi rin ako kay Madam Emmy nagtanong. Marami akong pinagtanungan. Pati nanay at tatay mo pinagtanungan ko. So, Pati yung manda ka na lang. kapitbahay niyo, yung dati mong kapitbahay nung bata ka pa. Hindi, mag-heads up naman kami sa'yo, Miss Ensyang, kung ano yung Oo. para magkaroon ka lang din ng idea or mabuo mo yung opinion mo kung sakali man. Oo, oo. Pero ayan, open din kami sa sa mga susunod na podcast and open kami sa mga magiging guests. Yan. Hopefully sa podcast natin na susunod, marami na tayong papremyo ng mga listeners natin dito. Sa ngayon, guys, wala pa kami no. Mahirap lang kami, mahirap lang Orange Club. Wala pa sponsor. We're starting to build pa ang May sponsor nga kami nung Monday, si Madam Emmy. Sinugis siya rin sponsor. And sa mga nag-send ng nila, sa mga nag-send ng virtual gift, maraming salamat. Ang topic mo daw, Hana, the wonders and frailties of the Laplace transform. Laplace Grabe transform. naman yan. Ang deep naman masyado yan. Binibining We Emmy. are inviting din niyo po sa Sunday. Anong meron sa Sunday? Nako, lahat kami may pinuntahan sa Sunday. Ang dami Sa tayo. Sunday, meron po kami palaro. Sa Pambansa ba yan? Official. Ayun. Sige. Achievers Cumolympics. Kung wala pa kayong kaapat dapat, sama nyo na ako sa apat dapat ha. Sama nyo na si Orange Club, si Orange Studio sa apat dapat. Ayan. Bago tayo, kasi 10 minutes na lang, no? Pwede ba nating dyan yung pinaka-favorite nila? Kasi tungkol naman sa childhood moments to, pwede natin i-type nila sa baba yung mga naging favorite talaga nila sa topic na na-discuss natin, yung mga during bata pa tayo. Mag-section kami sa susunod eh. Oo, maganda to yung mga ganyan ba? May Pag engagement tayo sa natin to sa susunod Yung may maaalala na recap, merong yan. Ano ba? Basta ako, ang pinaka ko talaga yung bahay-bahayan. Ayan. Mananalo sila ng jowa. Bahay-bahayan yung akin. Ayan. Iwan ko lang sa inyo kung ano yung pinaka naging nyo talaga. Sabi ni Uwo, yung gusto niya, yung Pogs. Ayan. Sabi ni Ensyang, gusto niya lahat. Ayun. Sana all nagustuhan lahat. First kiss naman yung kay Binibining Emmy, yung pinaka-favorite niya. Hindi naman first kiss yun, first love-lapan daw, sabi ni pare. Luto-lutuan, sabi ni user. Ayan. Hello, shoutout Nubi. Di ba? At least may naalala si Nubi. Speaking of luto-lutuan, alam mo ba, dati niluluto namin yung mga damo-damo. Tapos kung ano yung makukuha mga dahon-dahon. Ang sarap din naman ng amoy. Niluluto lang namin yung salata. Pwede na tayo siguro Shash, no? Sige, baka may conclusion ka or may gusto ka pang mga words of wisdom mo para sa Ayun, sige, ako na muna. And guys, tandaan niyo to ha. Lahat ng pagkakataon, yung panahon natin nag-evolve. So tayo guys, ang pwedeng mag-maintain sa atin yung pagkatao natin eh. 'Di ba? So alalahanin natin kung paano tayo naging masaya nung bata tayo. At dalhin natin yung kasiyahan na yun doon sa present hanggang sa mga magiging anak natin. Yung moments na naging masaya tayo, iparanas natin sa kanila kung ano yung tunay na kaligayahan. Hindi lang dahil ito yung na-experience mo nung bata ka. Pero nasa inyo kasi yun eh. Nasa pagkatao nyo kung paano pagsasaya ng sarili nyo, ang mga mahal nyo sa buhay, at yung mga magiging mahal nyo pa sa buhay. So guys, please, ito yung sana matutunan nyo. Yung tunay na kasiyahan sa buhay. Ano nga ba yun? At yun yung dapat na malaman nyo sa sarili nyo. At yun yung ipamana nyo sa mga darating pa at sa susunod pa na henerasyon. Yan lang. Partner Kambal. Yung sa akin, yun nga, yung sinabi.
ni Kuya Sash na Mm. ay na wag yung kakalimutan yung mga memories ng kabataan. Tapos ipaalala niyo din sa magiging anak niyo or sa anak niyo. Kasi din nila kasi mararanasan yung mga naranasan nating kabataan. Wag niyo din kakalimutan yung mga naging parte ng buhay niyo nung nakaraan. Kasi sila yung Yan. matatag sa inyo. Nagturo ng respeto. Oh, yun. Yun silang Ayun. kakalimutan. Maraming salamat, Kambal. Siguro sa akin din, ayun nga, wag na wag niyong kakalimutan yung saan kayo nanggaling. Ayan. Kasi pag tanda natin, yun na lang din yung magiging aalalahanin natin eh. Sila na lang yung magiging nasa isip natin eh. Tipong saan tayo nagmula, sino yung mga nakasama natin. Ayun, gaya nga ng sinabi ko kanina, wag na wag niyo sanang kakalimutan, kumustahin yung mga dating kaibigan nyo na nakasama nyo nung bata pa kayo. Kasi napakaikli ng buhay, walang makakapagsabi kung kailan sila mawawala, 'di ba? So, ayun lang, maraming salamat ulit sa pag pag pagtambay dito sa Orange Studio podcast Maraming natin salamat. Is ngayon. every Monday, Wednesday, and Friday, MWF yan, guys. So, from 10 p.m. to 12 a.m. lang yung natin. So, tambay-tambay kayo. Baka marami pa kayong pakakaabangan dito. And magkakaroon pa kami ng mga another content pa. Hindi lang. Ay, oo nga pala, no? Siyempre, i-promote na lang din namin yung namin, yung kasi magkakaroon din po kami ng individual podcast po ni Yes, of course. Oo, yan. Panda. Kung sino po yung interested po sa magiging topic namin, pwede natin Follow sabihin, lang. Kambal, no? Kung interested po kayo sa mga like conspiracy theories, like extraterrestrial, yung mga siguro sabihin Yung natin mga fiction or mythologies, non-fiction man yan, mga yan, mga mythologies, ayan. Open po kami sa individual podcast po namin. mga urban legends Ah, yan. Ayan, Urban Legends. Kasama po namin yon. Ayan, mga aliens, yes, Gian. Kasama po namin sa magiging isa sa mga pag-uusapan yan, mga extraterrestrial na Ah, yan. Follow nyo Kuya lang Sias, si Oo, sige, ang go. conspiracy theories natin, Oo. lang tayo sa government, tama ba? Wag lang government. Okay, sige. Ay, hindi. Wag lang politics. Pwede naman What yung pag-usapan. politics? Bawal lang Okay, dito sige. tumong politics tsaka ang Ayan. religion. Ayan. So, Bawal ayun, pagtalunan. abangan nyo na lang kung sino yung podcast noon, kung si Panda ba or nasa akin kay Payatot. Ayan. Pero yun nga yung mythologies, extraterrestrial, yung mga pa ba yung Follow Kambal nyo yung si Payatot tsaka si Panda. So, ayan, magkakaroon sila ng individual podcast. And guys, iniibon na ngayon nga naka-record yung podcast natin and yung una. And asahan nyo maririnig nito sa Spotify. Ayan. Abangan nyo na rin yung Spotify natin, Ayan. I-share natin yan. God bless sa lahat. God bless sa lahat. So, Sana may mga natutunan sila ngayong nung discussion natin ngayon, oo mga nga. childhood moments natin. Ayan. Meron pa tayo, Yeah. minsan makikipag-collab din kami sa mga teams, especially dito sa Achievers. Aralin natin yan. Dahil yung Achievers, lagi nandito. God bless sa inyo, Achievers. Ito yung plano natin. Special mention natin yan, Achievers. God bless, God bless. Thank Galing. you sa pagsuporta. Nandito rin kami to support you. Wag lang sa Dayas ha. Wala pa kami yan. Medyo pa kami. Ayan. Shoutout sa Friendster niya sa Heaven. Ayun. Masyadon. Thank you sa pag-follow. Yung mga gustong sumali sa Orange Club, you can follow Orange Club and PM Orange Club and apply for Orange Club. Yun lang, yeah. Madali kayo. Diba, malay mo, maging co-host ka din namin dito. Mag-share din ng ideas and opinions sa magiging discussion. Please follow Orange Club. Thank you, Achievers. And of course, follow din Achievers, guys. Follow niya rin yan. Tsaka yung mga nandito ngayon, mag-follow kayo sa isa't isa. Yan. Ayun, mag-followan kayo. Tama-tama. God bless you. And baka meron pa kayong idadagdag. Okay na, babatiin ko lang yung inay at saka itay ko sa probinsya. Live pala tayo, nagre-reels pala ako, Kuya Shash, no?
Ayan. Follow nyo po kami guys ha. Thank you. Maraming salamat. Ayan. And time will end at 5, 4, 3, See you around guys. 2, and God bless. Usap-usap tayo. Ayan. Very like ko tambay-tambayan lang. God bless. Tambay tayo, tambay. Sa inyo. Nakakaiyak yung discussion natin ngayon. Naaalala ko yung mga kabataan. Mga kaibigan ko. Lalo na yung bands ng kabataan. Sa Friday po Oo. ba yun? Oo, sa Friday. Number sa Friday. Nag-PM na ako. Nice ka, Rustic eh. I'll check that ah. Hirap na kasi mag ano dito eh. Mag-minimize. May 2 minutes pa. Yeah, see you around. Oh. Tama, magkwentuhan tayo. Pagka nga tambayan natin to achievers na to. Naka-live na to. Doon naman tayo sa kanila tumambay. Oo, pwede. Sabi nga nila sa Sunday, Sunday ba ang nila, event nila? Papag-aralan namin yan pare. Wala pa kaming mga ngayon eh, biit eh. Nahihirap pa ang mga taga-orange ngayon. Sabay-sabay ngayon magpaas. Oo nga. And again, thank you. Nagiging emotional lang kami, Sir Sagani, Kaya ganito. Parang ibang. So, yun nga Shoutout. pare, pakinggan nila eh. So, shoutout din, Mr. Meet it, leave it forever. Anyways, hindi ko mabanggit. See you next podcast, guys, ha. Salamat. And Yan God yung po yung bless. podcast namin sa Friday. 10 p.m.